Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Mall of Asia. Magbibigay tayo ng update sa iba't ibang mga projects na ginagawa dito. Patuloy pa rin ang development ng Mall of Asia ngayong 2025 hanggang sa mga susunod na taon. May mga bagong office building pa na tinatayo dito, katulad ng 6 Ecom Center. Isa pa sa pupuntahan natin, ang pinakamalaking convention center na tinatayo ngayon dito sa Mall of Asia. Andito na nga tayo sa may MOA Globe. Para sa mga hindi pa nakakaalam, may bago ng sistema, yung pagsakay at pagbaba ng mga pasahero ng EDSA Busway. Dito sa harap ng Mall of Asia, meron mang sakay ng northbound at southbound dito. Isang bagong project nga ang ginatayo ngayon dito sa harap ng MOA, ang pinakamalaking convention center. Punta na natin, tingnan natin ang latest na progress. Dito nakatayo dati noon ang SM Offices Building bago pa dinemolish para tayuan nga ng bagong project. Wow, eto na pala ang latest na progress. Napakalawak nga ng area na to na tinatayuan ngayon ng bagong convention center. Ito ang SM Excite. Ayan, at tuloy-tuloy na nga yung progress sa proyektong ito. Ang ibig sabihin ng SM Excite ay SMX Center for International Trade and Exhibitions. Alam naman natin na meron ng SMX Convention Center dito sa Mall of Asia, pero ito ay mas malaki. Kapag natapos na ito, magiging pinakamalaking exhibition center dito sa ating bansa. Ang capacity pala nito ay magkakaroon ng 18,000 square meters na leasable space para sa mga trade shows, exhibitions at iba't iba pa mga events. Doble ang lawak pala nito sa isa pang SMX Convention Center na nauna na ngang itinayo dito sa tabi ng Mall of Asia.
Samantala yung isa pang SMX Convention Center ay nasa likod naman ng MOA Arena. Sa sobrang lawak nga nito, magkakaroon ng 5 na exhibition halls, 4 na meeting rooms, at 2 dedicated na VIP lounge. Inaasahan naman na matatapos ang proyektong ito sa year 2027. Update naman tayo sa iba pa mga projects dito sa Mall of Asia. Patuloy din sa ngayon ang ginagawa na reclamation project dito sa may seaside. Mas madadagdagan pa nga yung mga offices dito kapag natapos na yung 6 Ecom Tower. Isang malawak na man-made island ang tinatayo ngayon dito sa likod ng Mall of Asia. 350 hectares ang lawak niyan kapag natapos na. Wow, may food market na pala dito sa may seaside. Ganun pa rin, sobrang daming tao ngayon dito sa Mall of Asia. Tapos na yung bagong signage dito sa likod ng mall. Aakyat din tayo dyan sa taas sa Sky Garden pati na sa Sky Park. Ito na ang latest na progress sa pagtatambak ng lupa at buhangin. Ito ang bagong reclamation project na may lawak na 350 hectares. Magkakaroon ng 2 bridge sa magkabilang side nitong man-made island. Isang elevated pedestrian walkway bridge naman ang itatayo mula dito sa Mall of Asia. Patawid dyan sa kabila, papunta sa bagong Central Park. So ayun nga, at sobrang lawak na pala nito.
May water channel naman sa gitna ng bagong reclamation at dito sa may seaside. Mula dito sa North Sky Garden, akyat naman tayo dito sa taas sa Sky Park. Sobrang daming tao din dito sa taas ng mall. Mas malawak ang pwedeng pasyalan dito sa Sky Park. Marami din ang mga upuan dito. Mga solar panels ang ginamit na canopy dito sa walkway. Sobrang lawak ng mga park dito. Andito pala tayo sa North Sky Plaza. Meron din ganito dun sa kabilang side. Ito naman ang sanctuary. Malawak yung mga walkway dito at maganda yung landscaping. Binuksan na yung bagong waiting area dito sa harap ng football pitch. Ito na ang bagong training ground at venue para sa iba't ibang sporting events, ang bagong Mall of Asia football pitch. Meron pa pala mga spaces na magbubukas dito. Isa pang bagong venue para sa iba't ibang mga events dito sa Mall of Asia, ang amphitheater. Mula dyan sa loob ng Mall of Asia, accessible ang Sky Park dahil diretso na dito sa taas ang mga escalator. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!